Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, Aquarius, at sa lahat po ng mga cross watchers na nanonood ngayon sa video na to. Okay, so welcome back po dito sa Bono Magos PH. For today's video, Aquarius, alamin natin kung ano ang mga paparating na energies sa bawat aspeto ng iyong buhay. Paalala lang, Aquarius, sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Aquarius, at iwan yung hindi. Alright, let's start, Aquarius. Ano yung mga energies na paparating sa inyo this month, sa mga susunod na araw, linggo, or buwan? For Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Alright, let's start. Aquarius, you have the Moon. You have the High Priestess. You have the King of Pentacles. The Hierophant. Next, you have the Ten of Swords. The Empress card. The Ace of Wands. At the Six of Pentacles. Alright, umpisa na natin, Aquarius. Alright, Aquarius, umpisahan natin sa love and relationship ninyo, no? So, ayan, Aquarius. You have the Moon, the High Priestess, the Ten of Swords, and the Empress card. Okay, so Aquarius, sa larangan ng puso, napakabigat ng energies na nagsisimula sa Moon, na Ten of Swords. So, posibleng yung iba sa inyo ay nasa isang relasyon na maraming hindi sinasabi ang partner ninyo. May mga tinatago ang person ninyo sa'yo. May manipulative tendencies na nasa relationship. So, maaring may mga kasinungalingan o even third-party energies na hindi pa nahahayag, no, o nabubunyag. Ang Moon energy ay nagdadala ng kalituhan, ilusyon, at minsan emotional instability. The High Priestess ay nagpapaalala sa iyo na ang sagot ay nasa sa loob mo, Aquarius. Baka ilang beses mo nang nararamdaman ang red flags o ang kutob mo, no? Pero pilit mo itong pinapalampas, kumbaga. So, sa mga single natin dyan, Aquarius, maaaring pinipigilan mong pumasok sa bagong relasyon dahil sa trauma o takot sa panibagong sakit. The Ten of Swords na energy dito ay tanda ng ending na masakit pero kailangang mangyari. Ang sugat ay malalim, Aquarius, pero hindi ito permanente, no? Kung ikaw ay nasaktan kamakailan lang, ang universe ay naghahanda sa iyo para sa healing. The Empress card, ito yung huling baraha para sa aspeto ng pag-ibig mo. Ito ay magandang sinyales. Ibig sabihin, may bagong emotional nurturing, may divine feminine energy na paparating. Yung iba sa inyo, magkakaroon ng fertility. Okay? At pagmamahal na totoo na paparating. Ang mga single na Aquarius ay maaaring makatagpo ng maalaga at mature na partner. And ang mga nasa relasyon naman ay maaaring makaranas ng rekindling o pagbabalik ng lambing basta pareho kayong willing mag-grow together. So, patawarin mo ang sarili mo, Aquarius, sa mga pagpupuyat, pag-aalalang hindi mo naman kasalanan.
Okay, magtiwala kang ang pagmamahal na para sa iyo ay hindi mo kailangang habulin. Ito ay kusa mong matatanggap sa tamang panahon, sa tamang oras. Okay, punta tayo sa inyong career, Aquarius. Sa inyong career, you have the King of Pentacles, the Hierophant, and the Ace of Wands. Sa career o trabaho, Aquarius, super ganda ng flow ng baraha mo dito, Aquarius, no? Ang King of Pentacles ay nagsasaad ng stability, financial growth, authority, at pagiging expert sa iyong larangan. So, maaaring may darating na promotion, salary increase, job opportunity na secure at long term. Ang Hierophant energy ay nagpapahiwatig na ang trabaho mo ay hindi basta trabaho lang. Ito ay may mas malalim na layunin o spiritual na alignment. So, maaaring may mentorship na magaganap, o ikaw ang magiging mentor o may darating sa buhay mo na gagabay sa iyo sa landas ng career mo. With the Ace of Wands being here, ito ang simula ng bagong inspirasyon mo, bagong project o sudden na opportunity na magpapasiklab ng motivation mo. Kung matagal ka nang nababagot, Aquarius, o napapagod sa trabaho, ito ang sign na may spark na babalik. Okay, panatilihing grounded at humble kahit gaano kalaki ang opportunity. Huwag kalimutan ang ugat mo. Keep your values intact kahit nasa taas ka na. Okay, punta tayo sa inyong negosyo, sa may mga negosyo dyan, or side hustle, or sa mga may financial ventures, no? You have the King of Pentacles, the Ace of Wands, and the Six of Pentacles. So, sa negosyo, Aquarius, ikaw ay nasa perfect energy para sa prosperity. Ang combination ng King of Pentacles at Ace of Wands ay nagpapakita ng entrepreneurial energy, bagong business ideas, posible, or practical na diskarte, no? Ang Six of Pentacles ay tungkol sa balance ng pagbibigay at pagtanggap. May posibilidad Aquarius na ikaw ay makakatanggap ng suporta, financial man o emotional, mula sa isang mentor, isang investor, or loyal customers, no? So, pwede rin ikaw ay maging instrumento ng tulong para sa iba, like charity or sharing your blessings. Kung may mga existing negosyo ka, Aquarius, this is a good time para mag-scale up, no? Magdagdag ng products or gumawa ng mga promotions na may element of generosity. Kung nagsisimula ka pa lang, Aquarius, swerte ang daloy ng universe basta marunong kang maging fair at grateful. So, pagpalain mo ang pera bago ito gamitin, bawat kita ay biyaya na dapat i-cycle pabalik sa abundance flow. Okay, punta tayo sa inyong family aspect or home life. You have the Hierophant, the Moon, and the Six of Pentacles. Okay, may mabibigat na usaping pangpamilya na hindi na pag-uusapan ng direkta, Aquarius. Ang the Moon card ay sumisimbolo ng mga tinatago, maaaring sikreto, unresolved issues, or deep emotional matters, no? So baka may mga taong nagpapanggap na okay pero sa loob nila ay puno na ng sama ng loob. Ang Hierophant naman ay maaaring tumutukoy sa isang elder, tatay, nanay, or spiritual authority sa pamilya. So, maaaring ang isang matandang miyembro ng pamilya ay may opinyon na sinusunod pa rin hanggang ngayon at ito ay nagiging dahilan ng conflict o pressure, no? Ang Six of Pentacles ay nagpapahiwatig ng pagbalansi ng tulong. So, maaring ikaw ay hinihingan o ikaw ang nagbibigay ng tulong sa pamilya mo ngayon. Maganda ito kung tama ang pag-manage. Pero kung nauubos ka naman na Aquarius at walang balanse, ito ay dapat i-address mo. So, wala sa dugo ang pagiging pamilya lang, nasa malasakit, respeto at bukas na komunikasyon. Huwag kang matakot magsalita ng totoo kung nabibigatan ka na. Okay, punta tayo sa inyong kalusugan, Aquarius. Sa kalusugan mo, you have the Ten of Swords and the Empress energy. Okay, matindi ang energy ng Ten of Swords sa health mo, Aquarius. Ito ay tumutukoy sa matinding stress, emotional exhaustion, o physical burnout. So, baka ilang linggo, buwan mo nang dinadala ang bigat ng mental load mo. Hindi lang katawan ang pagod, pati puso mo at isipan mo. Pero narito naman ang Empress bilang tagapagpagaling. So, ibig sabihin, Aquarius, may pag-asa kang makabawi.
basta't handa kang alagaan ang sarili mo. Pagtuunan ng pansin ang nutrition, tulog, at reconnection sa katawan. Baka kailangan mong bumalik sa simpleng rituals tulad ng paglalakad sa nature, pagkain ng mga fresh meals, o journaling ng emotions. So, ang katawan natin ay templo, no? Aquarius, kung patuloy mong ibubuhos ang lakas mo sa iba, mauubos ka. So, mag-refill ka rin. Mahalaga ka. Okay? Punta tayo sa inyong spiritual aspect. You have the High Priestess and the Moon. Okay, Aquarius, napakalakas ng psychic energy mo ngayon, Aquarius. Bukas ang third eye mo. Maaring makakapanaginip ka ng kakaiba. May mga signs na paulit-ulit na lumalabas. Or ramdam mo agad ang intensyon ng ibang tao. Ito rin ang panahon na maaring lumalalim ang connection mo sa guides mo o sa ancestors. Ang barahang ito, Aquarius, ay nagsasabi na oras na para bumalik ka sa spiritual tools mo. May tarot, crystals, journaling, o panalangin. So, maaring mas magiging intuitive ka ngayon dahil sa mga pagsubok at ito ay ginagamit ng universe para i-activate ang inner power mo. The High Priestess represents spiritual mastery, pero tahimik siya. So, ibig sabihin, Aquarius, ang sagot ay hindi sa ingay, nasa tahimik na pagninilay. Okay, so sumandig sa pananampalataya, no? Kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, Aquarius. Trust the unseen and the universe will reward your faith. So, Aquarius, no, pumabalik ang ganda ng kapalaran mo, Aquarius, pero bago mo ito tuluyang matanggap, kailangan mo munang iiwan ang mga bagay na matagal na nagpapahirap sa iyo. Hindi lahat ng dulo ay wakas. Minsan, ito ang tanging paraan para magsimula kang muli sa mas mapayapa at mas matagumpay na direksyon. Okay, so, sa mga gusto ng personalized ritual healing, love, clarity, abundance, as mga spiritual guidance. Okay, pwede ko kayong matulungan, mga madam at sir, Aquarius, kung naghanap kayo ng libreng ritual, kung ano mang ritual yan, cord cutting. Madami ako mga ritual. Okay, sa mga nagtatanong kung ano yung mga ritual ko, visit my Facebook page, Bono Magos PH. Libre nyo itong ma-avail kapag bumili kayo ng mga item na ino-offer ko dito sa YouTube. Kaya napaka-importante na huwag muna kayong umalis. Panoorin nyo ito hanggang sa dulo para kung gusto nyong bumili, kung gusto nyong maka-avail, may dalawang option kayo Paano ma-avail ang ritual? Libre kapag bibili kayo ng item na worth 1,000 pataas. May item ka na spiritually aligned sa'yo, may ritual ka pa na libre, may distance reiki ka pa. Na kung wala kang item, kung stand-alone service naman po, ibig sabihin ng stand-alone service, serbisyo lang, babayaran nyo, wala kayong bibiling item, hindi kayo makakabili dahil siguro nasa ibang bansa kayo, pwede naman, 1,000 pesos per ritual. Sa mga curious kung gaano ba ka-effective yung mga ritual ko, marami po akong maipapakitang testimonials sa Facebook. Scroll down lang kayo doon. Kasi halos araw-araw po akong nagpo-post ng mga updates, announcements, at mga testimonials or feedbacks po ng mga nagpaparitual sa akin. Baka malula kayo, baka ma-shock kayo, I think iba talaga sa iyo maiinganyo. Pero ito po ang paalala ko. No guaranteed result po kasi magkaiba kayo. Bawat isa sa inyo baka depende po yan. Madaming factors na dapat i-consider. Okay? Sa bawat isa sa inyo baka kailangan mo nang i-cleanse yung aura ninyo, matanggal yung mga balakid, or lalo-lalo na hindi mo alam, hindi ka aware, kinukulam ka pala. Okay? So pag-usapan, you talk to me sa messenger at pag-usapan natin yung ritual na gusto nyong ma-avail. Okay, so maraming salamat, Aquarius, at sa mga ibang zodiac signs na nanonood. Huwag muna kayong aalis. Pakinggan nyo muna itong mga items na in-offer ko para malaman ninyo kung ano ang benefits at magkano, no? If gusto nyong ma-orderin, bilhin, take a screenshot at ipadala nyo po sa Facebook page Bono Magos PH, yung may blue check lang po, verified na po ni Meta. Pag Bono Magos PH na walang blue check, scammer po yan, mag-iingat kayo. Okay, so Aquarius, maraming salamat. Ingat po and God bless. Huwag muna kayong alis, magbabalik pa po ako.
Black obsidian with mantra agate bracelet. Magkano ito? 1,450. Includes free complete ritual package, no? 38 steps of blessing ritual, distance Reiki healing, personalized prayer or ritual requests at 2 freebies. So benefits ng Black Obsidian with Mantra Agate Bead. Black Obsidian, the ultimate protector. Powerful psychic protection stone na nag-a-absorb at nagsisigaw ng negative energies from people or environments. Best ito para sa mga empaths, healers at mga taong madaling kapitan ng inggit o psychic attacks o mga kulam-kulam, mga palipad hangin. Helps cut energetic cords from past trauma or toxic people. So, mga spiritual uses nito, ideal for grounding during meditation, acts like a mirror. Pinapakita ang truth and hidden energies around you. Sinasabing mainam ito suotin kapag may kinakaharap kang pagsubok o spiritual warfare. Ayan, Mantra Agate Bead, energy amplifier at sacred channel. Ang pulang agate bead na may golden mantra script ay hindi lang dekorasyon. Spiritual amplifier ito ng intentions mo, blessings at mantra. So, may nakaukit na mga Tibetan mantra of compassion. Om Mani Padme Hum attracts divine mercy, protection, and healing. Pinaniniwala ang nagbibigay daan para makakuha ng spiritual favor at good karma. Energy ng mantra ay nakaseal sa bead at sumasabay sa vibrations mo habang suot mo ito. So, ideal ito sa mga may trabaho o negosyo na exposed sa competition, chismis at inggit. May mga nakaranas ng emotional instability, burnout or spiritual fatigue, mga gusto ng protection, divine support habang nagme-meditate, nagwo-work or naglalakbay. Para sa mga gusto ng mas malalim na spiritual connection habang pinoprotektahan ang sarili. Again, magkano? 1,450. Take a screenshot. Ipaki-screenshot po at ipadala nyo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH, yung may blue check, verified ni Meta, if gusto nyo pong mag-order. Thank you so much. 1,900 pesos only with free complete inclusions, 38 steps of blessing ritual, may distance Reiki healing, personal prayer or ritual request libre at 2 freebies. So, bakit kilala ang Sugilite bilang stone of cancer healing? Ang Sugilite ay isang bihirang at highly spiritual na healing stone, lalo na kilala sa metaphysical world bilang bato ng spiritual na protection at paggaling. Energetic shield para sa may mga malalang karamdaman, lalo na cancer. So, pangunahing benepisyo ng Sugilite, cancer support and deep healing. Tinatawag itong healing stone for cancer dahil sinasabing tinutulungan nito ang katawan na i-relieve ang sakit, pagod at side effects ng chemotherapy. Energetically, pinapalakas nito ang cell regeneration at immune system. May kakayahan daw itong magpadala ng violet ray healing energy para mapalakas ang loob ng may sakit. Mental clarity and focus for recovery. Kapag may sakit, mahirap mag-focus, no? Ang Sugilite ay nagdadala ng calmness at concentration para sa mga may anxiety, depression o pagkalito dulot ng matinding karamdaman. Emotional strength and divine comfort. Inaangat nito ang energy ng may sakit para hindi bumigay ang loob. Ramdam ang spiritual guidance mula sa divine kapag suot ito, parang yakap mula kay God sa panahon ng kahinaan. Energetic protection from negativity. Hindi lang katawan ang ina-attack ng sakit, minsan pati spiritual at emotional energy mo. Ang Sugilite ay isang protection laban sa psychic attack, hopelessness at draining people. And also, it activates their third eye and crown chakra. Ideal para sa may sakit na gustong i-maintain ang spiritual connection habang nagre-recover. So, para kanino ito? Para sa may cancer or other chronic illnesses, para sa mga nangangailangan ng emotional support habang nagpapagaling, para sa mga nag-aalaga ng may sakit at gustong mapanatiling energetically protected, para sa mga gusto ng spiritual reinforcement habang nasa treatment. Price is 1,900 pesos. May kasamang free inclusions at ritual work, no? So, message me, take a screenshot of this item at i-message nyo, ipadala nyo sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung may blue check, verified po ni Meta.
Looking for the perfect spiritual gift or energy booster? Ito na ang sagot. Check out our crystal bracelet collection. My jade, fox charms, tissue, and mga rare gemstones combos na hindi mo basta-basta makikita. Pangregalo or pang self-love. Perfect ang bawat piraso sa collection na ito. Lahat ng bracelets or items meron ako ay may complete spiritual inclusions. Kasama dito private reading, libre na ang distance Reiki healing and mga ipaparitual ninyo. Pwede for love, money, protection, health, and success. At may freebies pa. Okay, visit my Facebook page, Pono Magos PH, to see the full collection at magtanong kung ano ang swak sa energy mo. So mga ka-Soul Tribe, if naghahanap kayo ng perfect na pangregalo sa loved ones ninyo o kaya naman pang self-love na spiritual gift, check this out. Ito ang ilan sa mga paborito kong bracelets from my personal collection. Okay? Lahat may spiritual energy work na kasama, kaya kung gusto mong mag-shop ng may meaning at may visa, punta ka lang sa Facebook page ko, Pono Magos PH, and send me a message. Limited stocks lang ito, mga Soul Fam, kaya wag palampasin ang chance na ma-bless. Kaya kung gusto nyong makita ang full collection, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page, Pono Magos PH, na may blue check, verified ni Meta, at ipapakita ko sa inyo ang lahat na available na crystal bracelet at iba-iba po ang prices bawat isa.